Nabigo man sa Australia, ibinigay naman ng Gilas Pilipinas ang kanilang best at moving forward na sila sa susunod na pagsubok. Hinihiling nga ng ating national team na sa susunod na mga international games o tournaments ay kumpleto ng Gilas at may mga players pang inaasahan rin ng SBP na makakasama sa lineup. So laglag na nga ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup pero looking good pa rin naman ang future ng ating national team. Nangako nga sila na mas magiging better pa sila sa susunod. Binigay naman nga nilang best nila. Ang reality lang talaga ay napakalakas ng Australia at ahead na ahead pa talaga sila sa mga Asian teams na gaya natin. Ayan ang realidad. Para makasabay tayo sa mga powerhouse teams na gaya ng Australia, marami pang dapat i-improve ang Gilas Pilipinas. Una sa kanilang chemistry, skills, at sa kanilang lineup. Sa FIBA Asia Cup ang pinadala natin ay hindi naman yun yung best lineup ng Gilas. Ang masasabi natin siguro na best lineup ng Gilas sa ngayong dekada ay yung lineup nila last year na may Kai Sotto. Ayun nga yung nagawa ng Gilas ma-upset ang Latvia at tinalo rin nila ang New Zealand na isa pang powerhouse team ng FIBA Asia Cup. Maraming nagsasabi na kapag healthy daw ang Gilas at may Kai Sotto ngayong FIBA Asia Cup, tatalunin natin ang Australia. Well, hindi naman malabo na mangyari yon dahil may mga strong evidences naman na magbabackup doon. Malaking bagay talaga si Kai Sotto sa Gilas. Hindi lang siya basta supporting role sa team. Siya ang main scorer natin. Kontra sa Latvia, umiscore nga siya ng 18 points. Kontra naman sa New Zealand, nagtala siya ng double-double. Sumilip pa sa triple-double. 19 points, 10 rebounds at 7 assists. Talagang solido ang ipinapakita niyang performance bago siya ma-injured. Naramdaman nga ng Gilas ang kanyang absence. Kaya hindi talaga may iwasan ng mga Gilas fans na mapatanong kung hanggang saan kaya ang mararating ng Gilas sa FIBA Asia Cup kung hindi na-injured si Kai Sotto. Pero hanggang what if na lang talaga yan. Ang i-wish na lang natin sana na sa susunod makasama na si Kai. At sana ma-approve na rin ng FIBA ang isa pang big man na gustong gusto maglaro sa Gilas na si QMB. Napaka-solid nga na addition nito sa ating national team. Isa pang bata na big man na makakatulong kila Kai Sotto at AJ Edu sa future. Napakaganda talaga ng future ng Gilas pero dapat hindi lang puro trust the process. Kailangan mabilis rin ang pag-improve o development natin dahil marami nang naglalakas ang team sa Asia. Sana sa mga susunod na taon ay one of the best Asian teams pa rin tayo. Nakafocus na ang Gilas Pilipinas sa 2027 World Cup Asian Qualifiers. Sa November na nga back-to-back games natin makakaharap ang Guam. Posibleng makalaban ng Gilas Pilipinas si Jericho Cruz. Exciting ang panoorin yon. So yun lang naman mga kabakets. For more Gilas content, ilike nyo ng ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.